The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summaries, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments or establishments that have 1 to 9 employees to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. The establishment report system was created to streamline the documents and reports required from establishments in the private sector. Several administrative requirements will be submitted through this site as a central platform. Through this system, employers no longer need to physically submit establishment reports to DOLE, since reportorial requirements can be completed remotely through the ERS. There are various types of report that can be submitted through the establishment report system. These are telecommuting report, job displacement report, flexible work arrangement, 13th month pay compliance report, and employer's work accident or illness report. The establishment report system ensured the safety of employees of DOLE and its clients by minimizing the risk of contracting the COVID-19, since the need for physical contact has been removed in this process. Good afternoon everyone sa ating pong mga nakikinig ngayon sa ating pong Facebook Live. Ano po sa mga employers natin, mga workers na nag-tune in po sa ating webinar Wednesday. So welcome again to this afternoon session. So ngayon pong hapon, meron po tayong mga tatalakayin na may kinalaman po sa mundo ng paggawa, not directly affecting it, no? Pero ito po ay very, very essential sa ating pong mga manggagawa. Okay? So before we head on to our
discussion proper, let's start off the day with a prayer. Let us bow our head and put ourselves in the holiness of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear Almighty and ever-loving God, we glorify and thank your name. You have showered us with so much blessings, and your presence continuously remind us of your faithfulness and guidance. May we humbly ask you to shower our speaker today of your greatest inspiration, so that he may share the most of his knowledge, his field of expertise, and to his respective topics. May we also absorb the invaluable knowledge, experiences, and put it into practice that we may learn today. Your infinite blessing would mean the success of this webinar. May we be a living witnesses of your genuine love through the enactment of the knowledge acquired through this activity. We ask this in the name of your Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Okay, amen and amen to that. So, ito pong hapon, meron po tayong, this is our Season 2, Episode 7 ng ating pong Webinar Wednesday for 2024. Very critical po itong ating pag-uusapan ngayong hapon. Ano po, kasama po ito sa mga nilulook out ng ating Bureau of Working Conditions para masigurado ang kapakanan or ang working condition ng ating pong mga manggagawa. So, aside from doon sa topic na i-discuss natin, marami pa pong mga tinitingnan ng mga aspeto ng paggawa kung saan ito po ay napapaloob sa mga programa ng Bureau of Working Conditions. So before ko po muna tayo pumunta doon sa ating topic na i-discuss this afternoon, i-present po muna namin sa inyo yung mga Bureau of Working Conditions na mga programs na inyo pong ma-encounter sa inyo pong paggawa. The Bureau of Working Conditions is mandated to focus on performing policy and program development and performing advisory functions for the department in the administration and enforcement of laws relating to labor standards. Specifically, the BWC develops and prescribes labor standards, policies, programs, and devices relative to its administration and enforcement. It also exercises technical and functional supervision over the DOLE regional offices as they conduct administration and enforcement activities in the respective regions. The Bureau also conducts research in aid of safety standards, policy programs, measures and device development on labor standards. And lastly, the Bureau provides knowledge and information services on labor standards data, programs, and enforcement activities. There are 5 flagship programs of the Bureau, namely Labor Inspection, Technical and Advisory Visit, Policy and Program Development, Monitoring of Programs such as Construction Safety and Health Program, Technical Safety Inspection. And the last flagship program is the Case Management. The Labor Inspection Program ensures that private sector establishments employing workers comply with the general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations intended to safeguard the rights of workers to just and humane conditions at work. This is in line with the visitorial and enforcement power of the Secretary of Labor and Employment under Articles 128 and 129 of the Labor Code of the Philippines, and it is the flagship program of the BWC for ensuring the continuity and sustainability of compliance in all workplaces. Small, medium, and large establishments under the sector's hazardous work, employing children, construction projects, Philippine registered ships in domestic shipping, fishing vessels, contracting or subcontracting arrangements, subject of SENA referral, anonymous complaint, and request for inspection
and other establishments as may be determined by the Secretary of Labor and Employment are all covered in the Labor Inspection Program. The Technical and Advisory Visit, or the TAV program, aims to build the capacity of community-based micro-establishments towards sustainable compliance with labor standards. It seeks to facilitate easier access to government programs and services instrumental to addressing their compliance gaps, as well as to provide livelihood assistance and productivity training to further capacitate micro-establishments in improving their business operations. There are various training modules offered in TAB, namely General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Child and Family Welfare, Productivity Toolbox, and Visit Checklist and Action Plan. The Technical Safety Inspection is the inspection for the purpose of safety determination of boilers, pressure vessels, internal combustion engines, electrical installations, elevators, hoisting equipment, and other mechanical equipments. The Bureau is also responsible for the development of policies and programs. The Bureau takes the lead in the formulation and assurance of timely and relevant policies, guidelines, and advisories relating to general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations that promote the rights at work, improve working conditions, and guide employers and workers in the private sector. There are other various programs that are handled by the Bureau of Working Conditions, Construction Safety and Health Program, Review and Evaluation of Technical Plans, Processing of Certificate of Appearance of PMEs and PEEs, Work Alert Reporting, Processing of Certificate of No Pending Case, Disposition of Labor Standard Appealed Cases, General Labor Standards and Occupational Safety and Health Queries and requests for inspection-related data, medical services or assistance to DOLE personnel. And the BWC is also a member of various committees like NCACL, IACAT, LI Capacity Building Committee, Safety and Health Committee, Mental Health Program, and many more. The Bureau envisions well-guided employers and workers committed to a safe, healthful, and productive work environment, adaptive to industry trends and developments, and equitably enjoying the gains of joint endeavors. Rest is as important as physical activity, and sleep is our main means to rest. Individuals often strive to get as long a sleep as possible, but often take for granted the ways to make it the best possible rest. Many modern practices at work and at home causes sleep inadequacy. This session introduces concepts of good quality sleep and sleep-promoting behaviors in the general population that are also considerations in the promotion of better sleep among workers. Kaya po ang ating pong Session 2, Episode 7 ng ating pong Webinar Wednesday ay Sapat na Tulog at Trabaho. Our discussant for this afternoon is a licensed physical therapist and an occupational health professional. She is a graduate of BS Physical Therapy and a Master of Occupational Health program of the University of the Philippines, where she teaches graduate and undergraduate courses in occupational health and public health. As an academic, she pursues the Field Shift, an interdisciplinary group from the University of the Philippines and LMU Munich, Germany, that developed chronotyping tools for Filipinos. Her work, along with her colleagues in Germany, on the first scientific studies on chronotype or body clock types of Filipinos were used to contribute to the understanding of sleep and activity in the population. Her current advocacy involves promoting good quality sleep, with sleep being our main way of resting and rest being just as important as physical activity. Siyempre, kung gusto po natin magtrabaho, kailangan natin na may sapat na tulog. Kaya po, magandang activity po or maganda po na tayo ay makinig sa ating pong discussion this afternoon
Please help me welcome Professor Gaylin Manalang of the University of the Philippines. Professor Gaylin. Good afternoon po, Doc Felix, at sa ating mga kasamahan sa Bureau of Working Conditions. At magandang hapon po, lalong-lalo na sa inyo na nakatunghay sa edition ngayong araw na ito ng Webinar Wednesdays. I will share my screen po. Yes, So you may share your we can screen, start our Professor. discussion. Thank you. Okay. And mariari ko lang po i-confirm kung nakikita po ng mabuti ang ating slide deck. Okay. Sa topic po natin sa araw na ito, trabaho at sapat na tulog tungo sa lipunang patas. Ang inspiration po natin ay ang tema ng Women's Month celebrations. Kinagagalak ko pong makabilang kayo at makapiling kayo ngayong hapon na ito at makabahagi po ng kaunting kaalaman na aming natutunan tungkol sa mga pag-aaral namin tungkol sa tinatawag na circadian rhythm. Sigurado po ako na naririnig-rinig nyo na po yung circadian rhythm, lalo na kung kayo ay kabilang sa isang industriya na nagshi-shifting. Okay? Maaari rin po na sa inyong pagbabrowse sa Facebook at iba-ibang social media platform, meron kayong naririnig about owls, about circadian rhythms, about body clocks. Yun po ang aking panggagalingan ng ilan sa mga kaalaman ng aking isi-share ngayong hapon na ito at i-relate natin siya sa pang-araw-araw na gawain natin sa ating mga trabaho at para sa mga estudyante yung kanilang pang-araw-araw na schedule sa pag-aaral. Bakit natin po ito ma-relate doon sa Women's Month celebration theme na tungkol sa lipunang patas? Sa atin pong kasalukuyang panahon, marami po tayong mga ginagawa o nararanasan sa ating kapaligiran na maaring nakakapekto sa ating pang-araw-araw na gawain, pati doon sa ating pagtatrabaho. At maaari po na naapektuhan yung ating kakayahan na makatulog ng sapat at tama sa oras. Pero sigurado po ako na agree kayo na ang sapat na tulog ay importante sa ating lahat sapagkat kung gaano kasarap ang tulog natin, ganun din malimit kung gaano kasarap natin hinaharap ang ating mga trabaho, hindi po ba? So importante po na ating layunin na para sa lahat, hindi lang magkatrabaho, kung hindi isang trabaho na maaring gawin ng mga tao na sila ay manatiling malusog at ang isang paraan po nun ay siguraduhin na meron silang sapat na tulog. Okay. So, bakit nga po ba mahalaga ang pagtulog ayon sa mga pag-aaral? Unang-una, babanggitin sa maraming pag-aaral ay physical development. Okay? Hindi po ba nung tayo'y lumalaki, ang ating mga lolo't lola, kung laking lolo't lola tayo, or ang ating mga magulang, sasabihan tayo na matulog ka na para lumaki ka ng mabuti. Okay? Totoo po pala ito na importante sa mga lumalaki sa kabataan na sila ay natutulog ng sapat. At ang karanasan natin na nung bata tayo ay nakakatulog tayo ng sapat, yun po ang nagiging paraan kung nakakamit natin yung tamang timbang at tamang taas pag tayo'y tumanda na. Bago po nag-pandemic, nagkaroon ng ilang mga pag-aaral na ang pinakikita naman po na importante po ang pagtulog para sa paglinis ng ating katawan, lalong-lalo na sa ating utak. Napatunayan po ng mga pag-aaral na yon na sa gabi, doon po nangyayari yung pagtanggal ng waste mula sa lahat ng mga prosesong metaboliko sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating utak. Okay? Nakita po nila sa mga pag-aaral na yon na maaari pala talagang naiipon itong mga waste products na to sa ating utak habang tayo ay gising. Pero kapag tayo ay natulog na, parang nagkakaroon tayo ng washing machine. Yung washing machine na yon na nakasalalay sa, kung tutuusin, sa sirkulasyon ng ating dugo at ng limpatiko, siya po ang nakakatulong para tanggalin yung waste products na yon habang tayo ay natutulog. Okay? Importante rin ang pagtulog para po ang ating lakas ay mapanumbalik at ating makonserve. Paggising po tayo, ang energy po na nagbubuhat sa ating mga pagkain
ay ginagamit natin sa ating pagkilos at pag-maintain ng balance o homeostasis sa katawan. Pag tayo ay natulog, yung energy po na nalalabi mula sa kinain nating pagkain ay ginagamit naman ng katawan para sa ibang bagay, lalong-lalo na yung tinatawag na repair. Okay? So meron po tayong mga parte ng katawan na nagre-repair ng pusa para sa maibsan yung daily wear and tear ng mga body systems na to. At yung nare-reserve natin energy habang tayo ay natutulog, yun po yung ginagamit ng katawan natin para bumilis yung pag-repair ng katawan. Okay. Nung panahon po ng pandemic naman, may mga pag-aaral na ang naging focus sa pagtingin nila sa pagtulog ay paano naapektuhan ang pagtulog ng pagkakaroon ng COVID-19 infection. At sa mga pag-aaral na yon, napakita na kung ikaw ay merong medyo malalang impeksyon ng COVID-19, nagbabago ang iyong pagtulog. Maaari daw po yung paliwanag doon ay dahil hindi ka naaarawan at ang sinag ng araw kasi, yun po talaga yung hudyat na ang katawan natin ay magkakaroon ng timing. Di ho ba na-isolate tayo kapag tayo ay may COVID-19 infection noon, no? At maaring yun daw yung isang dahilan kung bakit nagbabago ang oras ng tulog. Pero meron din pong mga pag-aaral na nagpapakita na dala yun ng interaction ng immune responses natin sa normal sleeping pattern natin. So, hindi lang po sa COVID-19 infection, kung hindi maraming ibang klaseng sakit pa ang napakita sa mga pag-aaral na meron pong kinalaman sa kanya or meron pong maaring epekto yon sa ating pagtulog at ang pagtulog natin ay maaring makatulong din para makarecover tayo sa mga infections na yon. Okay? Sa pang-araw-araw na gawain, importante po ang mabuting tulog para mapanatili natin ang ating kakayahan na maintindihan ang mga ginagawa natin at ang mga nakikita natin sa ating kapaligiran. Importante po yung sapat na tulog para magawa natin ng tama. We can perform well at our task. And good sleep is also important para manatili tayong in attention or nakafocus sa ating ginagawa. So sleep has an important role in maintaining cognition, performance, and vigilance on our daily tasks. Aside from that, sleep is important so that we maintain desired psychological states. Good mood, kumbaga po. Ang good mood na yon ay importante para sa ating pang-araw na interaction sa mga ibang nakakahalubilo natin sa trabaho man o sa eskwelahan. Okay? Di ba kapag medyo kulang yung tulog natin or hindi maganda yung tulog, medyo nakakaapekto yon sa kung paano tayo makirelate sa ibang tao sa paggising natin, di ba? So, importante po din ang tulog para mapanatili yung ating mga relationships sa iba at i-approach natin yung ginagawa natin na positive ang attitude natin. At ito pong mga nakaraang dekada, ang inaaral na po sa tulog ay related na po sa kung paano ito nagkakaroon ng epekto sa ating pagkakasakit. Kanina po yung medyo nabanggit natin in relation to immune responses. Yung pagtulog natin ay maaring naapektuhan at nakakaapekto sa infection. Pero sa mga nakaraang taon po, mas nagpo-focus tayo dun sa mga tinatawag na non-communicable diseases at saka chronic lifestyle diseases. Marami pong pag-aaral ang nagpapatunay na ang tulog, yung oras ng tulog natin, yung haba ng tulog natin, at yung kakayahan natin na magkaroon ng tulog na pahinga tayo ng sapat, yun po ay may kinalaman din sa risk or yung chance na tayo ay magkasakit ng mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso, at pati na rin cancer. Okay? So, pag tinitingnan po natin ang pagtulog ngayon, iniisip po natin automatic na meron siyang kabuluhan sa ating kalusugan. At ang ating pagtulog ay importante sa pang-araw-araw nating gawain na mapanagumpayan natin ang ating mga activities, lalong-lalo na sa trabaho. Pero nabanggit nga po natin kanina, meron pong mga sitwasyon sa kasalukuyang panahon na yung ating trabaho ay hindi natin ginagawa sa normal na oras na kung kailan tayo ay gising. Okay? So mababanggit po natin kagad dito ay yung mga nagtatrabaho ng shifting, lalong-lalo na yung medyo late ang shift nila.
So sa kanila, yung tulog po nila ang oras ng tulog nila ay medyo naiiba. At yun ay isa sa mga sabihin natin hot topics pagdating sa mga researchers tungkol sa sleep at circadian rhythms. Okay. Paano nga ba tayo natutulog sa araw-araw? Kayo po ba ay nakakatulog sa tanghali o pagkatapos ninyong mananghali? Okay. Ayon po sa mga pag-aaral tungkol sa sleep, kung tutuusin, ang mga tao ay talagang merong tinatawag na biphasic sleep. Ang ibig sabihin po nito ay may dalawang yugto araw-araw ang ating tulog. We have a daily 2-episode pattern. The first episode or the main episode, yung tinatawag nating tulog, yun ay yung yun ay yung mahabang tulog natin sa katapusan ng araw natin. Tapos, meron din pong nap na sa salita natin, idlip, o kaya kung ito'y idlip na nangyayari pagkatapos nating mananghalian, siesta. Ito ay mas maiksing tulog na nangyayari sa ibang oras ng maghapon. Ito ang tinuturing na secondary sleep. At kahit na siya ay secondary, importante pa rin siya. Kasi kasama po siya sa nakakapag-restore ng ating katawan sa maghapon. Hindi lang po yung sleep natin sa gabi. Yun nga lang, sa ating mga kasalukuyang mga gawain, marami po tayong mga lifestyle pursuits, pati na rin work schedule na medyo namemenusan tayo ng pagkakataon para magkaroon ng idlip. Okay? So hindi po ito na ang karaniwan sa ngayon. Hindi po tayo lahat nagkakaroon ng panahon para makapag-idlip or siesta sa maghapon. Kaya sinusulit natin yung tulog natin sa gabi. Okay. So pag linagay po natin yung sleep at yung nap sa isang drawing katulad nito na pinapakita ang oras mula hating gabi hanggang sa halos hating gabi, para sa karamihan po sa atin, ang ating sleep ay nangyayari sa gabi. Nagsisimula bago maghating gabi at magigising po tayo sa madaling araw. At pag ganun po yung ating oras ng tulog sa gabi, sa hapon, yun po yung malimit na nagkakaroon tayo ng pakiramdam na tayo ay dapat nang umidlip. Okay? Ito po ay para sa karamihan sa atin na ang schedule natin ay nasa araw ang ating mga activity. Pero syempre kapag tayo ay medyo late ang shift, iba po ang scheduling ng mga ito. Okay. Sa pagpapaliwanag po kung bakit nga ba tayo nagkakaroon ng dalawang yugto sa tulog naturally. Noong 1980s po, isang siyentipiko, si A. Borbeli, ay research at nag-propose siya ng dahilan kung bakit daw tayo natutulog at paano nangyayari ito. Sabi po niya, dalawa ang proseso na pinagdadaanan natin na kasabay. At itong dalawang to ang nagdidikta kung tayo ay gising or tulog. Ang process ay tungkol sa sleep homeostasis or balance because of sleep. Yung mekanismo po nito hindi pa ganoon kaliwanag hanggang sa kasalukuyan, pero marami po ang pinagpapalagay na ito ay may kinalaman sa yung housekeeping na sinasabi natin kanina sa utak. Yung nalilinis, yung mga waste products na naipon natin sa utak natin maghapon. Meron din po process C. Yung C naman, yun yung circadian na component. Ito ay tungkol sa pagbabago na may cycle araw-araw ng mga nararanasan natin sa ating katawan. So it's a 24-hour cycle that we experience daily. Okay, so process C is the 24-hour cycle at maraming iba-ibang processes na 24 hours sa ating katawan. At ang pinaka-importante po para sa paksa natin ay yung tinatawag na sleep-wake cycle na related sa sleep timing. Pagdating po sa proseso na to, mas marami tayong kaalaman tungkol sa kanya. Medyo mas maliwanag na kung ano yung mga nangyayari sa iba-ibang parte ng katawan over 24-hour day. Merong ang nakikita natin ay high point of function or low point of function. Minsan naman, parang sa hormones, yung time na present siya sa katawan at yung time na absent siya sa katawan.
napag-alaman na rin po at napatunayan sa mga research na ang circadian part ng tulog natin, yung timing na tinatawag, ay may kinalaman sa ating genetics. Kung ano yung namamana natin sa ating mga ninuno tungkol sa timing ng ating mga nararanasan sa katawan. So kung tungkol sa tulog, malamang po kung ano yung ating timing ng tulog ngayon sa edad natin, yun din po ang timing ng tulog ng ating mga magulang natin nung sila ay kasing edad natin. So yung circadian rhythm po ay hindi lang iisang ritmo sa buong katawan natin. Marami pong iba-ibang 24-hour rhythm sa katawan natin maliban sa sleep-wake cycle. Okay, so nabanggit natin kanina na ito ay maaring nakikita natin kung present or absent ang isang bagay sa katawan natin, katulad ng pagkakaroon ng melatonin sa gabi at pagkawala nito during the day. Yung melatonin, medyo matunog yan sa mga usapang sleep, di po ba? Kasi ginagamit ang melatonin supposedly to help you sleep pag umiinom ka ng melatonin tablet. Okay. Pero ito po ay natural na pinoproduce ng ating utak sa panahon na siya ay nasa katawan natin, at dahil ito ay hormone, lumalaganap siya sa katawan natin, yun po yung nagpo-promote na tayo ay matulog. Pag natigil na ang utak natin sa pag-produce nito at wala siya during the day, dun tayo gising. Okay. Pero hindi lang po itong melatonin ang nagdidikta ng gising at tulog natin. Meron din po yung mga 24-hour rhythm ng iba-ibang body systems na pag sila'y nagsabay-sabay, yun yung nangyayari sa ating pang-araw-araw na panahon na tayo ay tulog at gising. Okay. Halimbawa, yung blood pressure natin. Sa madaling araw po, bago mag 7 o'clock, diyan natin mararanasan yung natural na biglang taas ng blood pressure. Kasabay po nun, halos, yung magigising na tayo. Habang tayo ay nagpapatuloy ang araw natin, ang pinakamataas na BP natin ay nakikita pag 6:30 na ng hapon or ng gabi. Okay? So, yung mga nakikita po natin sa screen na mga nangyayari sa katawan natin araw-araw, yung pagkakasunod po na yan ay pare-pareho sa lahat ng mga katawan, kahit sa mapapilipino man or iba pang lahi. Ang pinagkaiba lang po sa kada lahi at sa pagitan ng dalawang tao ay kung anong oras nangyayari ang mga ito. Okay. Doon din natin makikita na yung oras na natutulog tayo may pagkakaiba kada tao. Okay? Meron pong iba-iba tayong oras na natutulog sa magsisimulang matulog. May iba-ibang oras din po tayong magigising kinabukasan. Sa pag-aaral tungkol sa sleep at sleep-wake cycle, ang palaging tinitignan ay yung tinatawag na mid-sleep or yung deepest sleep. Dito po sa picture natin sa screen, ito po ay patungkol sa mga pag-aaral, sinasabi ng pag-aaral tungkol sa mga lahing Caucasian na ang gitna ng tulog karamihan sa kanila ay nasa 2:00 ng madaling araw. Kung totoo ito ay sa Pilipino, nakita po namin na tayo pala hindi 2:00 ang average na mid-sleep. Mas late ang ating gitna ng tulog kumpara sa iba. Doon po natin ngayon talaga masasabi na pagdating sa sleep behavior natin, hindi tayo maaring parehong-pareho sa ibang lahi. Marami sa mga sleep health programs natin ay gawa sa ginawa based sa mga research galing abroad. So ang mga research po na ito ay tungkol sa ibang lahi. So baka yung pagka-effective ng mga program na yon para sa sleep health sa mga worker ay hindi kaagad-agad na nakaka-apply sa atin. Okay. Ito pong magandang picture naman na ito, pinapakita sa atin kung gaano kaigting ang process S at saka process C sa katawan natin sa maghapon. Yung dark blue po na mga linya, pinapakita po nito na kung gaano kaigting yung signal, kumbaga, sa katawan natin na tayo ay matulog. At yung mga light blue naman, pinapakita niya kada oras kung gaano kaigting yung signal naman na dapat tayo ay gising. So sa mga oras after 6 o'clock in the morning hanggang around mga 7 or 8 o'clock in the evening,
mas maigting po yung pakiramdam na tayo ay dapat gising. Pero mentras makalipas ang 8:00 ng gabi, makikita po natin na mas maigting yung pakiramdam na dapat tayo ay matulog. At mananaig po yung pakiramdam na yon, yung process S na yon sa gabi, at doon tayo talaga matutulog. Doon din po natin makikita na napakababa nung pakiramdam na dapat tayo ay gising sa gabi. Okay? So, dito po natin makikita sa picture na to mula sa iba-ibang pag-aaral kung bakit nangyayari o kung anong oras nangyayari ang tulog sa gabi sa karamihan sa atin. Dito rin natin makikita na makapananghali after 12 o'clock, yung kung gaano kaigting yung pakiramdam na dapat tayo ay gising, parang bumababa siya between 2 o'clock and 3 o'clock. Ibig sabihin po, meron talagang natural na pakiramdam sa atin na yung hapon ay aantukin tayo. Okay, so natural po talaga ito sa atin, pero dahil meron tayong sinusundan na schedule sa trabaho o kaya sa school, hindi po ito yung break time natin, hindi natin nagagawang umidlip or mag-siesta sa hapon. Sana po sa oras ngayon ng session natin na medyo ora de peligro para umidlip ay hindi kayo inaantok sa akin. Okay? So may ilang minutes pa po ang ating session at sana ay mapanatiling gising ko pa kayo. No? Panatili ko pa kayong gising kasi marami pa po interesanting bagay tungkol sa pagtulog. Okay? Natatalakayin natin. Ang sleep duration na tinatawag, ito po yung time between going to bed at night and waking up in the morning. Pag sinuman natin kung ilang oras yon, yun ang ating sleep duration. Ang chronotype naman na tinatawag or body clock type or circadian clock, ito ay nakabatay sa mid-sleep, yung middlemost time of sleep. Doon sa example natin na natutulog ng 10:00 sa gabi, nagigising ng 6:00 sa umaga, ang half noon ay 4 hours. So, ang gitna ng tulog niya, ang chronotype niya ay 2 in the morning. Ngayon, anong alam natin tungkol sa sleep timing? Di ba nabanggit po natin na kada tao may kanya-kanyang oras na siya ay natural nakakaramdam ng antok, nakakaramdam na kailangan magising. So magkakaiba po ito kada tao. Magkakaiba therefore din kung ano yung ating chronotype. At ang chronotype ay hindi po katulad ng blood type. Na kapag ikaw ay pinanganak ng may isang blood type, yun na rin ang blood type mo sa iyong buong buhay. Maliban na lang kung siguro may mga pag-aaral kasi na kapag ikaw ay nasalinan ng maraming dugo, pwedeng mabago ang blood type mo. Okay? Ang chronotype po, nagbabago talaga siya. Hindi katulad ng blood type. Natural na nagbabago siya na ang nangyayari ay ang ating mid-sleep, pag bata tayo ay maagang-maaga. Pag tayo ay medyo nag-teenager, early 20s, nagiging late siya. So later than or closer to the morning ang mga bata. Kaya kaya nilang magpuyatan ng magpuyatan. Pero after the early 20s, kapag sila ay nangangarera na or nagtatrabaho na, yung chronotype nila ay umuurong, mas nagiging mas maaga pa. Parang nung sila ay bata. Sabi po sa mga pag-aaral, kapag tayo tumuntong sa edad na 60 pataas, yung ating chronotype nun ay parang nung tayo ay batang-bata pa. So nagbabago po ang chronotype at maaari po nun maapektuhan yung papaano tayo nakaka-perform sa pang-araw-araw natin na gawain, depende kung anong edad natin. Sa aming nagawang pag-aaral, nakaraang pag-aaral ay napag-alaman namin na ang mga taga-city katulad namin sa Metro Manila at mga nasa Metro Cebu at Metro Davao, sa mga metro cities, ang tulog ng mga tao karaniwan ay mas maiksi by as much as 45 minutes compared sa mga nakatira sa ibang lugar sa bansa na hindi city. So mas kulang kami ng tulog kumpara sa mga mas probinsyang lugar na hindi city pa. Okay? Pag pinaghambing natin ang babae at lalaki, makikita po natin na medyo pareho naman yung average na sleep duration. Magkakaiba man yung sleep start at saka yung go to bed or wake up time, ang babae at lalaki medyo pareho lang yung haba ng tulog.
Pag tinignan naman natin ang chronotype, ang average chronotype pala sa Pilipino ay nasa 3:30 to 4 o'clock in the morning. Pag kinumpara po ito sa ibang mga lahi, tayo ay mas late sa kanila. So, pag tiningnan din po natin ang mga lalaki, malamang sila ay mas late ang chronotype nila kumpara sa babae. Ang mga babae, mas maaga pa sa 3:26 a.m. malimit ang kanilang chronotype. So, pag tinignan po natin sa populasyon, yung mga babae, parang sinasuggest ay mas maaga silang nakakaramdam ng antok at mas maaga rin silang nagigising kumpara sa mga lalaki na Pilipino. Yan. Pag pinaghambing naman natin ang mga mas batang Pilipino at yung mas may edad na, ang mga mas batang Pilipino, lalo na yung mga nasa 20s to 30s and 40s, yung mga working age po, ang chronotype nila as mas late pa kumpara sa mga mas may edad sa kanila. Okay, so isa po itong paliwanag din, maaring paliwanag kung bakit habang tayo nagtatagal sa ating trabaho, sa panahon na tayo ay nagtatrabaho sa buhay natin, parang nagbabago yung ating kakayahan na manatiling gising para sa trabaho sa hapon o sa gabi. Na mas gugustuhin natin na mas maaga yung trabaho natin kasi mas maaga tayong dinadatnan ng antok. Yun din po yung nabanggit ko kanina na ang chronotype, hindi ka siya katulad ng blood type na pareho siya sa buong buhay natin. Nagbabago rin po siya. Okay? Pag sinabi nating good quality sleep, na yun yung gusto nating makamit para sa lahat, ang atin pong tinitingnan dito ay tatlong bagay. Hindi lang po yung tinatawag nating self-perception of sleep, yung pakiramdam natin na masasabi natin pagkagising natin sa umaga. Yung masasabi natin na masarap ang tulog natin or walang putol yung tulog natin sa gabi. Importante rin po, isa pa pong aspeto ng good quality sleep ay yung meron tayong sapat na haba ng tulog. Okay? At palagi po pag tinanong natin, ano ang masarap na tulog para sa'yo? Yung meron po tayong masasabi na nakapagpalakas sa akin yung tulog ko pagkagising sa umaga. Masasabi rin natin na mahaba kasi yung tulog ko kaya masarap ang tulog pag ganun. Pero importante rin po nating banggitin yung oras na tayo ay nakatulog, yung sleep timing. So, ang magandang kalidad ng tulog, hindi lang siya dun sa pakiramdam paggising natin, sa paggaano kahaba yung itinulog natin, kung hindi anong oras din tayo natulog. Di po ba meron tayong mga pagkakataon na hihiga tayo kasi sabi natin gusto nating magpahinga. Pero kahit anong gawin natin, ay hindi pa rin tayo makatulog. Yun po ay buhat sa meron talagang tayong natural na oras para matulog. At sa mga oras lang na yun, talaga nangyayari ang tulog. Okay? So, sa pang-araw-araw na karanasan na sa pagtulog ng karamihan ng mga Pinoy, ito po ang alam natin. Malimit tayo ay nagtatrabaho ng 5 araw na magkakasunod or hanggang 6 na araw, yun ang ating working days. Ito'y susundan ng 1 o 2 araw na wala tayong sinusundan na schedule o yung ating weekend or rest days. Pag pinaghambing po natin, parang yun dun sa taas ay naghilera ako ng day after day na kung ano yung oras ng tulog at gising ng isang tao. Medyo may pagkakaiba po yung oras ng tulog at gising sa working days natin at saka sa weekend natin. Itong pagkakaiba na to ay meron pong technical term sa sleep sciences at chronobiology. Ito ay ang social jet lag. Ang social jet lag po ay karanasan na parang ikaw ay nag-travel jet lag pero hindi ka naman umalis, hindi ka naman umakay ng eroplano. Ito po ay ang tawag na doon sa nararanasan ng mga nagtatrabaho ng shifting, yung pakiramdam nila na parang hindi sila nakapagpahinga ng husto at yung tulog nila ay kulang. Okay? So yung mga nararamdaman nila pag ganoon yung kanila experience, yung experience na tawag doon ay social jet lag. Okay? Pero hindi lang po sa mga nagtatrabaho ng shifting yon na nangyayari ha. Maari pong hindi tayo nagtatrabaho ng late shift, pero meron tayong ginagawa para tayo ay mag-social jet lag. Tingnan po natin itong nasa slides para at kung maaari lang po sana sa chat
So, pwede po bang ninyong sabihin kung alin dito yung nagpapakita ng inyong pakiramdam kung paano kayo natutulog araw-araw? Kayo ba ay more of a letter A na everyday, medyo pare-pareho naman yung oras ng gising at saka tulog ninyo sa gabi? Kayo ba ay letter B na parang nag-iiba yung simula ng yung oras ng gising ninyo sa umaga at tulog ninyo sa gabi? Or kayo ba ay yung letter C na parang putol-putol ng tulog sa gabi? Or baka kayo yung letter D na tutulog kayo sa araw pero gising sa gabi? Sino po kayo dito sa apat na ito? Okay. So, sa atin pong mga pag-aaral, no, yung pattern na A, yun po yung tinatawag natin na typical na diurnal. Okay, so tingnan po ninyo yung mga sumagot sa FB chat kung ano pong type sila. Okay, so sino po ang mga type, ang pattern A sa inyo? Yung pattern D, nakabaligtad ng A, yan yung tinatawag natin na cron type na nocturnal. Okay, so malimit, yung mga D ay merong social jet lag na experience kasi ang schedule po na sinusundan nila ay hindi yung karaniwang schedule ng karamihang tao. Okay? Pero kahit na ikaw ay pattern na A, hindi naman ibig sabihin na wala kang social jet lag. Basta po nararamdaman natin na iba yung tulog natin sa weekend at weekday, malamang meron tayong social jet lag. Yung pattern B and C naman po, meron talagang mga natural na kung sa kanumang kadahilanan, meron po sila ay nagkakaroon ng sleep delay. Okay, umuurong yung simula ng tulog nila sa gabi, naurong din yung oras na sana sila nagigising sa araw. Okay? At meron din mangilan-ngilan na pattern C na sabi sa akin ay karamihan daw po sa FB, ito ang inyong pattern. Medyo putol-putol lang tulog. Okay? So, mabanggit po natin na importante na yung putol-putol lang tulog, maaring may iba-iba pong dahilan yan. Meron pong natural na dahilan. May mga tao na genetically, yung kanilang pattern ng sleep ay yan ang dikta. Okay? So, nandyan po yan sa genetics natin. Maari rin po na kayo ay putol-putol ng tulog. Baka depende kasi yon kung kayo ay nanggaling sa isang night shift, di ba? Nanggaling kayo sa night shift na schedule, tapos kayo ay napunta sa day shift or mid shift. Yung tulog ninyo, maaring putol-putol kasi nag-a-adjust kayo pa ni bago. Okay? Ayun, sa A, B, C, and D po, lahat yan pwedeng maka-experience ng social jet lag. Ang importante ay alam natin, makilala ang social jet lag at alam natin kung ano yung gagawin natin. Hindi lang pag nasa trabaho tayo, kung hindi pag nasa bahay tayo para maiwasan yung epekto nito. Okay? So, nabanggit natin kanina, yung good quality sleep has to do with how we feel after we sleep, also how long we sleep, and what time we sleep. May mga sektor po ng lipunan, lalo na sa ating mga manggagawa, na maaring hindi sapat or angkop ang oras para makatulog ng mabuti. Hindi naman dahil sa kanilang ginagawa sa trabaho mismo, kundi maraming iba-ibang dahilan. Baka malayo yung kanilang tinitirhan mula sa kanilang pinagtatrabahuhan or mahirap ang biyahe. Okay? So, ang importante po ay mga panlipunang programa, lalo na mga public health program, para sa mabuting tulog at pahinga. Bukod sa, kasing importante nun ay yung mga kusang gawain natin para mapanatili ang mga oras natin matulog at magpahinga. Okay? Yung mga kusang gawain o tinatawag nating sleep hygiene, pag ginagawa natin ito, naiwasan natin yung mga experience ng social jet lag at yung mga sakit na maaring kaugnay nito ayon sa iba-ibang pag-aaral. So may nakailista lang po ako ilan sa screen na tungkol sa mga sakit na sa ibang pag-aaral ay sinasabing may kaugnayan sa ating social jet lag experience. Hindi naman po natin sabihin na kesyo magkaiba yung oras ng tulog mo ng weekend at saka working day, may social jet lag ka na, ikaw ay magkakaroon ng ganito. Hindi naman po yun ang ibig nating sabihin. Ang pagkakaroon ng mga kondisyon na ito ay kung ikaw ay magtatagal na nai-experience mo ang jet lag at hindi mo rin ginagawa ang mga good health behaviors, pati na ang sleep hygiene. Okay.
ang ating pong good quality sleep, hindi lang siya nakasalalay sa mga public health program or occupational health program, for example, for health lifestyle or for mental health, kung hindi yung ating ginagawa sa sarili natin, yung sarili nating ginagawa or kusa nating ginagawa para mapanatiling mabuti ang ating tulog. So sa sleep hygiene, ito ay mga behavior at lifestyle choice that positively affect our capacity to have good sleep. We manage the factors that change the quality, quantity, and timing of our sleep as best as we can. So sa last part po ng session natin, lalahad natin kung ano itong mga sleep hygiene behaviors na ito. Unang-una, encourage the natural sleep duration and timing. Alam natin na ang average na Filipino chronotype ay nasa 3:30 to 4 o'clock in the morning. So kung isipin natin kung ano yung haba ng tulog natin, we keep in mind na meron tayong mid-sleep na dapat panatiliin araw-araw. Bukod sa yung haba ng tulog na natural sa atin. So dito po, napakita ko rin, I think hindi po napakita sa naunang slides, no, kung ano yung average na sleep duration ng mga Pinoy. Pero nabanggit ko na yung mga nasa hindi city nakatira, mas mahaba ang tulog nila by about 45 minutes, di ba? So ang haba ng tulog ng Pinoy, kapag may pasok, mas maiksi by as much as by almost 2 hours. Okay? More than about between 1 and 2 hours compared sa kung wala siyang pasok. Biruin yun, ang laki po ng diferensya. Tapos ang average tuloy ng tulog natin ay nasa almost 7 hours lang. Imbis dun sa sinasabi nilang average para sa karamihan ng mga nasa 8 hours. Okay? So, just a short lang po, note din dito. Hindi po tayo lahat kailangan ng 8 oras na tulog. Sa aming research po noon, ang nakita namin, may mga Pinoy na ang natural na kailangan nila tulog ay sing-iksi lang ng 4 na oras at merong mga Pinoy na ang katawan naman nila, kailangan nila ng hanggang 11 oras ang tulog. Okay? So ito'y average lamang sa atin, almost 7 hours. Kung ito ang average sleep duration ng Pinoy, hanggat maaari, protektahan natin yung oras ng tulog natin na makakamit natin itong average na to. Okay. Pagdating po dun sa mga iniinom at kinakain natin, ang advice po ay iiwasan natin yung kape o caffeine at anuman pong stimulant na tinatawag na tumutulong sa atin para manatiling gising. Ang caffeine po ay may tinatawag na half-life na hanggang 5 hanggang 7 oras. Ang half-life, ang ibig sabihin po nun ay ito yung panahon na siya ay nasa katawan ninyo bago siya mangalahati. So kapag kayo po ay uminom ng kape ng maaga, mga 6:00 ng umaga, ang half-life nun na 5 to 7 hours, ibig sabihin, abot ng tanghali, parang meron ka pang kalahating kape sa katawan mo. Pag uminom ka pa ulit dito, ibig sabihin, meron kang isang kape plus yung ininom mo kaninang umaga, yung kalahati nun. Kaya tuloy-tuloy yung stimulation galing sa caffeine. Ngayon, hindi ka uminom ng kape sa umaga pero uminom ka sa hapon. Ano pong epekto nun? Ibig sabihin, yung kape, nasa katawan mo siya hanggang sa early evening. Okay? Kung sa mga nagtatrabaho naman sa gabi, iinom sila ng kape sa umaga bago mag-end ang shift nila, ano po ang epekto nun? Yung kape na yon, kung 5 to 7 hours ang itatagal nung kalahati nun sa inyong katawan, ibig sabihin, pagdating niyo sa bahay, hindi pa kayo makakatulog kaagad dahil uminom kayo ng kape kanina. Okay? So kung alam po natin kung anong oras tayo matutulog, iwasan natin yung uminom ng kape or caffeine at anumang maaring manatili sa katawan natin ng matagal para tayo ay mapanatiling gising. Pagdating naman po dun sa pagkain natin, isa pong palagi naming ina-advise ay mas mainam ang kumain ng light meals sa katapusan ng araw. Okay, so light meals at the end of the day. At for mga shift workers, take note po, pag kumain kayo ng mas mabigat na meal sa katapusan ng araw, parang hindi kayo nakakapag-adjust ng ganoon kahusay kumpara sa kung light meals lang ang kinakain ninyo habang kayo ay nasa shift.
Okay? So, ibig sabihin, mas mainam po na hindi mabigat ang kinakain natin habang tayo ay sa araw-araw at the end of the day. Okay? Then, protect the routine that provides you your sleeping hours. Take note po na ang simula ng tulog o yung um, pakiramdam na aantukin tayo ay mga 2 oras bago talaga tayo mapikit. Naalala niyo po sa melatonin kanina? Okay? Pag nagsimula pong lumabas yon or gawin yon ng utak natin sa katawan natin, 2 hours later, saka tayo talaga masisimulang mapikit. So, kapag po daw tayo ay gumagamit ng mga cellphone at mga handheld device, ang nangyayari po ay na ka-counteract niya yung epekto ng melatonin. At ang nagiging epekto kinalaunan ay uurong yung pakiramdam na inaantok ka na at mas late ka tuloy magsisimulang matulog. Kaya hindi po natin, dinidiscourage natin yung gumagamit tayo ng device sa gabi. At least 2 hours bago tayo matulog ay tinitigil na yung paggamit ng mga gadgets sana. Okay? Now, kapag naman po tayo ay apektado nung biyahe, na yung biyahe natin ay mahaba, na maaaring dahil doon nahuhuli tayo ng uwi sa bahay or naaga tayo ng alis sa bahay, napuputol yung haba ng tulog natin, di po ba? So pag ganito po, dito po natin tinitingnan kung tama ba na lumipat ako ng bahay na mas malapit sa aking trabaho or i-take advantage ko na merong accommodation sa trabaho. Okay? Sa karamihan sa atin, hindi naman yon magagawa, no? Ang advice natin dito ay plan natin yung ating biyahe at piliin natin yung mga paraan ng pagbiyahe na maaari tayong makatulog habang nasa biyahe. Okay? At yung weekend, kung walang biyahe, talagang matulog ng sapat na oras. Pagkatapos ng trabaho, sinasuggest po natin na hangga't maaari, uwi ka agad. Okay? So, uwi ka agad para makauwi ng pinakamaagang kaya at makatulog ng mahimbing ng maaga. Okay? Kung may mga kasama po tayo sa bahay, lalong-lalo na kung tayo ay nagtatrabaho ng shifting, sila po ay i-orient natin na kung ano yung kailangan natin para tayo makatulog ng mahimbing. Kung anong oras tayo dapat natutulog at saka kung ano yung ayos ng kama natin, pati na rin siguro kung kailangan ay merong rules katulad ng sana hindi sila nag-iingay kapag kayo ay tulog. Okay? Pag sa mga shift worker, malimit ang natatanong sa akin, paano po pag weekend? Ano po yung dapat namin gawin? Ang binibigay po na advice, malimit dyan ay kung halimbawa ikaw ay naka-night shift sa weekday, mas mainam na manatili yung adjustment mo sa katawan kung ang weekend mo, parang yung schedule mo ay parang naka-night shift ka pa rin. Yung pong adjustment natin na nagtatrabaho tayo ng late, kasama po doon yung nag-a-adjust yung oras sana ng tulog natin. Kapag 5 days tayo na gano'n ng routine, tapos mag-weekend tayo bigla, nababalik na rin ang routine natin. Parang wash away o nawawash out yung mga adjustment ng katawan natin sa mga nakaraang araw. Tapos pagdating ng Monday, magna-night shift ka ulit, magugulat na naman yung katawan mo na mag-a-adjust na naman siya. So sa ganoong sitwasyon po, doon lumalabas yung medyo hindi maganda ang tulog at hindi maganda ang pakiramdam. So kung ang schedule natin ay medyo nasa shifting, keep that in mind na kapag weekend hangga't maaari, kung ano yung schedule ng shifting, sana ganun din yung schedule ng mga activity natin. Okay? Yung sana may overlap pa rin ng konti sa activities ng pamilya natin para hindi naman tayo na left out, di ba? Pero kung ang pinoprotect po natin na yung oras ng tulog at yung adjustment ng katawan, in-observe talaga sana sa weekend yung oras na parang kayo ay nagsishifting. Okay? So, ito ay isang tip. Kung halimbawa, kailangan ninyo ng tulong para i-advance o i-delay ang tulog ninyo dahil kayo ay nagsishifting o anuman, consider na yung sa devices natin, iba sabi natin po, iwasan na gamitin 2 hours bago kayo makatulog.
bukod doon, i-turn on natin yung feature na blue light filter. Kasi ang ilaw po ay hindi lang siya iisang kulay. Nakikita lang natin siya na siya ay puti. Actually, siya ay spectrum, may mga iba-ibang kulay na kabilang yan. Yung blue na part, yun po yung talagang nakakaapekto sa kakayahan nating makatulog. So, baka po napansin ninyo sa inyong mga laptop or sa cellphone, pag gabi na, automatic na medyo nagiging warm yung kulay niya. Yun ay dahil naka-automatically on ang blue light filter ng inyong device. At ang purpose kung bakit nilalagay nila yun sa mga device ay para nga po maiwasan yung epekto sa katawan natin na nadidelay ang tulog dahil sa ilaw. Okay? Ayun, ito nakita nila sa ibang pag-aaral. Kapag ikaw ay nagpaaraw sa umaga, ang epekto ng sa katawan mo nun ay ang simula ng tulog mo. After doing this for some days, uma-advance ang simula ng tulog mo. Nakakatulog ka ng mas maaga. Pero kung kabaliktaran ng iyong gagawin, magpapaaraw ka sa hapon, ang epekto naman niya ay i-delay niya yung simula ng tulog. Okay? So, keep this in mind po kung tayo ay nag-anticipate na kailangan nating matulog ng maaga o magising. Baka hindi natin kailangan na uminom ng kung anong supplement or gamot para yung tulog natin ay magbago ang oras. Mukhang simple behavior lang. Yung maka-experience tayo ng ilaw at certain times of the day at magkakaroon na ng effect yun sa oras ng tulog natin. Okay? At para sa ating lahat, maganda talagang advice na pagkatapos po nating matulog ay iwasan natin na tayo ay nasi-stimulate pa kasi nasa labas tayo or may kahalubilo tayo ibang tao because we interact outside or we socialize. Go home as soon as possible after work. When you go home, you start to power down. Okay? You anticipate that you will eventually go to sleep. The longer we stay outside after work, the longer we postpone the start of our sleep. Okay? And at home, let's modify the environment for full uninterrupted sleep so that there is no noise, no excess light, and no interruptions as much as possible. If necessary, let's orient our housemates about our sleep needs and our sleep times also. Okay? Sa kasalukuyan, ang pagdating po sa mga usaping sapat na tulog, ito po ay related sa ating kakayahan na makatulog ng sapat ang haba at sapat at tama ang timing. Okay? Marami po tayong mga ginagawa sa pang-araw-araw na maaaring nakakaapekto sa timing at haba ng tulog natin. At meron po talaga na sa kanilang trabaho dahil kailangan ng trabaho nila sa lipunan, meron po talagang ang oras ng kanilang tulog ay iba sa karaniwan. Tungo po sa lipunang patas, hindi lang po yung meron tayong public health program or occupational health program for sleep health. Tandaan po natin na yung ating mga kusang gawain para mapanatili ang sapat na tulog ay importante rin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay hindi kayo nakatulog sa aking topic at ngayon po ay handa na ako na i-entertain ang inyong mga tanong. Back to you, Doc Felix. Thank you. Thank you, Professor Gaylin, para sa ating pong nakakagising na discussion this afternoon. Ang dami po nating natutunan. Encourage ko lang po yung ating pong mga nanonood sa ating pong FB Live. If you have questions, you can post it online. Pwede rin po ito sa FB chat natin. Ano po, meron naman pong chat feature yung ating pong FB Live. Now, meron po tayong mga phone-in questions, Prof. Gaylin. Ano po, i-flash lang po natin yung ating questions for you to answer. Opo. Okay, so sa mga questions po, you can post the questions, ano po. So ang unang question po ay, sapat pa din po ba ang tulog kung gumigising-gising ng 2 to 3 na beses sa gabi para umihi? So ito yung madalas natin na-encounter na kailangang umihi kasi ang daming ininom bago natulog. Sabi kasi ni Doc, uminom daw maraming tubig eh. Ano po kaya to? Okay po ba ang tulog kapag ganon? Okay.
Salamat po na sa nagpadala ng question na ito, no? Liliwanagin po natin yung kanina na fragmented sleep, yung putol-putol yung tulog. Okay? Hindi naman po ibig sabihin na putol-putol ang tulog ninyo ay hindi na kayo healthy. Actually, yung inyong pag-ihi sa gabi, natural po yun. Natural po yun para sa ating lahat, hindi lang sa mga lalaki, kundi sa mga babae rin. Bakit? Kasi yung pong body system natin, yung ating function na tayo ay nag-generate ng ihi, nangyayari rin po talaga yan sa gabi. Okay? Ngayon, kung tayo ay nagigising para umihi sa gabi ng 1, 2 beses, that can happen. Okay? Pero kung medyo madalas ang inyong gising at bukod doon, pag kayo ay umihi, hindi kayo nakakatulog kaagad. Baka ito po ay indikasyon ng hindi sleep problem. Kung hindi, meron kayong ibang nararamdaman. Okay? So, ulitin ko po, natural po sa atin na mag-produce ng ihi, lalong-lalo na sa gabi. Maari po tayong makaramdam na kailangan nating bumangon mga 2 beses, kahit 3 beses sa gabi. Pero pagdating sa tulog, almost immediately pagkabalik natin sa kama, nakakatulog naman tayo, di ba? Pero kung ito po ay madalas kayong magising sa gabi, kayo'y naiihi, at hindi kayo nakakatulog kaagad na tuloy hindi kayo feeling rested sa umaga, baka po meron po tayong ibang nararamdaman at do'n po magandang sumangguni talaga sa doktor. Okay? Yan, tama. Oo, kailangan pa-check na rin natin kasi baka mamaya akala nyo naiihi lang kayo, yung pala UTI, Yes, doc. diabetes, oo, Yes, doc. kailangan din magpa-check up. So, ang sinabi ni Professor Gaylin, siguro mga 1 to 2 hanggang 3 na ihi. Pero pag nakakalimang ihi ka na, baka balisaw-saw na yan, ano? Opo. So, oo, hindi Bukod na po siya. do'n sa paggising nila sa umaga, hindi sila nakapahinga dahil Yun. nagigising sila talaga. May naalala po ako na isang maganda pong advice dito ay, bago po tayo matulog, kahit wala pang pakiramdam na medyo puno ang pantog, ihi po tayo, subukan ninyong umihi. Um, Yun po ay effective sa marami daw po na nababawasan yung kailangan silang gumising sa gabi. Okay? Ayun, magandang advice 'yun, ano po. So, kahit hindi naiihi, basta bago matulog, umihi muna para hindi agad mapuputol ang tulog, para ang ating pong mid-cycle or ang ating mid-sleep ay hindi na natamaan ng ating paggising. Ano po. Salamat po, Professor Galen. Let's go to question number 2 po. Considered sleep na po ba yung tulog habang nagbabiyahe paalis o pauwi ng bahay habang asa traffic? O ang city po, notorious para sa pagkakaroon ng 2 hanggang 3 oras na traffic going to and coming from work. Okay po ba yun? Considered as nap po ba yun or siesta yung tulog sa biyahe? Okay, so medyo marami po tayong mga ah, pwedeng itanong doon sa nagpadala ng tanong na 'to para masabi natin kung sleep po ba ito, 'no? Una, anong oras po ba itong biyahe? Okay, kung halimbawa ito ay yung biyahe sa umaga na, sa karamihan sa'tin 'pag malayo ang biyahe, napapaaga tayo nagigising, nag-a-alarm clock tayo, nagpapagising tayo, tapos sa sasakyan na tayo natutulog, okay. So, ang nangyari lang po dun ay nagising kayo pero yung tuloy ng tulog ninyo, part pa rin po yun ng night sleep ninyo. Ngayon yung sa hapon naman po, kung halimbawa sa hapon kayo pauwi, tapos, sa sasakyan kayo ay nakakatulog. Um, Hindi po natin masasabi kaagad na yun na yung sleep ninyo, yun na yung simula ng sleep ninyo sa gabi. Kasi baka po hindi yung process C ang gumagana. Baka ang gumagana doon ay yung S. Kasi yung S po, ang isang indikasyon na kayo ay kailangang matulog ay dahil meron kayong pagod na nararamdaman, yung fatigue. So sa fatigue po kasi na ang nangyayari doon, yung housekeeping ng katawan natin medyo overwhelm siya at hindi niya basta-basta magawa. So that ang nagiging feeling natin ay yung fatigue tayo at yun ang nangingibabaw na feeling sa katawan hanggang sa makatulog tayo, no? So yung at the end of the day po na biyahe, pagkagaling sa trabaho, pag naidlip po ko tayo sa sasakyan, baka po ito ay nap because of fatigue and not necessarily your sleep at night. Okay? Again, this depends on what time your travel is at the end of the day.
Ayun, thank you very much. So depende pa pala sa oras at saka kung pagod na pagod talaga kayo the entire day, Yes, baka sir. yun ay resting, parang recovery sleep siya kumbaga ano po. Yes, sir. Sige po. May question number 3. Ayan. Aling process po naapektuhan kapag may jet lag? I think ito yung social jet lag kanina. Process S or process C? Okay. Well, kung ito man po ay travel jet lag or social jet lag, ang ating pong um, tignan dito ay una, kung walang factor of fatigue, let's say hindi po siya nagbiyahe na marami siyang parang ginawa like pagbubuhat or yung paglalakad. Okay, so ibig sabihin kung rested naman yung katawan niya, okay, wala siyang fatigue. Pagdating sa jet lag, malamang po it's an issue of the circadian aspect, yung timing. Okay, so kung halimbawa po tayo ay nag-travel, ano, pumunta tayo ng ibang bansa, sa mga pag-aaral po, lumalabas para makapag-adjust ang timing ng katawan mo doon sa timing ng pinuntahan mo, kailangan manatili ka muna doon sa destination mo ng 1 to 2 days per time zone na ikaw ay bumiyahe. Example, let's say, nagbiyahe kayo to a place, let's say to the UK. Okay, so sa UK, tayo ay advance sa kanila ng 7 or 8 hours, no? Okay, so ibig sabihin, para maka-adjust ako sa timing ng sa UK na bali ang nangyari sa akin ay gising ako sa araw doon at tulog ako sa gabi. Okay? Kailangan mag-spend ako ng mga 14 to 16 days doon muna bago mag-normalize yung process C. Okay? Ma-adjust yung process C ko, naka-adjust ako dun sa timing, sa environment na yon. Okay? So, same thing with the shift workers po. Yung kung gaano kalayo yung timing ng shift nila sa day shift na oras, more or less parang gano'n din po yung adjustment. Okay. Okay, sige. Salamat po. Let's go to question number 4. Sa mga nurses o iba pang empleyado po na nagbabago-bagong oras ng tulog, ano po epekto nito sa kalusugan? Parang na-discuss niyo ito kanina, Professor. Yes, sir. We'll just clarify po, yung epekto po sa kalusugan, meron pong epekto right away at may epekto po na long term, ano? Pagdating po sa mga pag-aaral na for the long term, sa mga Pilipino na nagbabago-bago ng schedule, trinay po namin review ang mga studies na tungkol sa mga Pilipino at napakadalang actually ng mga studies na to. Malimit yung pag-aaral ay sinusubukan nilang i-relate yung health consequence, yung outcomes, doon sa scheduling ng trabaho ng nurse or ibang types ng employees. Pero hindi po nila talaga masasagot ng husto kung ano yung epekto sa katawan kasi hindi po naka-document sa study kung ano ba yung chronotype ng mga tao to begin with. Okay, so for example, the shifting work of nurses who are young, will the effect of the same shift routine applied to the older nurses be the same? Okay, so sabi po natin kanina, yung clock type natin, yung chronotype natin, nagbabago yan habang tayo nagkakaedad. So hindi po madaling sagutin ang tanong na ito, pero babanggitin ko po na sa pag-aaral ng mga tao abroad, mga hindi Pilipino, meron pong mga long-term effect nga daw ang changing work schedules ng mga nurses sa pangangatawan nila. Ang good news ay kung ang mga nurses ginagawa yung sleep hygiene measures, mas mababa yung risk nila sa mga health outcomes na ito. Ayun. So, hindi pala dahil nagpuyat ka, ito na agad ang epekto. Hindi siya 1:1 po. So, meron po tayong kino-consider na ano ang chronotype, ano ang edad ng naaapektuhang empleyado, at saka ang sleep hygiene na pinaiiral ng kumpanya. Ano po, so importante sa mga nakikinig po ngayon ng mga employers at worker groups,
Kung meron pong shifting na nagaganap po sa inyo pong kumpanya, baka maaaring magkonsulta kayo kila Professor Galen. Parang tama po ba yung pinatutupad namin na shift work? Tama po ba yung sleep hygiene na sinuggest sa amin? So ito po ay makakatulong din po sa kanila pong research kasi malalaman nila ano ba ang sitwasyon. So the more na interaction po ng ating pong academe at yung pong ating pong mga nasa field, mas maganda po ito para sa ating lahat. Ano po? Let's go to question number 5. Required po ba na mag-take ng medication or sleeping pills kapag hirap makatulog sa gabi? Required daw po ba? Okay, sige po. Ano po ako disclaimer po, ako ay hindi po doktor. Ang isinishare ko po sa inyo ay bilang sa mga natutunan at naranasan namin sa aming research. Okay, pag sleeping pills po na pinag-uusapan, halimbawa po yung melatonin, no? Dito po sa Pilipinas, ang melatonin ay naka-market bilang supplement. At ang dosage po na nasa market, minsan nasa 5 milligrams yan. Actually, itong dosage na to at saka yung availability ng melatonin bilang supplement, unique ito sa Pilipinas. Sa abroad po, hindi kayo makakabili ng melatonin nang wala kayong reseta. At bukod doon, ang karaniwang dose sa reseta ay 1 to 2 milligrams lang. Bukod sa, binibigyan tayo ng advice anong oras yon iniinom. So, kung required ba na mag-take nitong medication or sleeping pills para kapag mahirap makatulog sa gabi, ang para sa akin po ay marami po kayong pwedeng ibang gawin bago po ninyo subukan na uminom nitong mga pills na to. Especially for melatonin, remember, naturally nagpo-produce po tayo niyan. Okay? So, baka naman hindi yung level ng melatonin ang kailangan nating baguhin sa katawan, kung hindi yung ginagawa natin, okay, during the day na maaaring nakakaapekto sa kakayahan natin na matulog after our work. Yun, tama, no? So, meron, ito from the point of view naman ng bilang doktor, ano po, lagi natin tinatanong, anong oras ka huling nagkape? Kasi kung ang huling Right. kape mo ay alas 7 ng gabi at matutulog ka na ng alas 9, aba teka, hindi sapat na, parang nagkokontrahan 'di ba? Yung iba naman po hindi nagkakape, ano pong iniinom? Soft drinks, naka ano po sila, yung caffeinated na soft drinks natin. So, meron po itong epekto rin talaga sa kakayanan na matulog. Hindi po sagot ang sleeping pills. Minsan ang problema rin ay may pinoproblema. Hindi makatulog dahil sa problema. So, hindi po nakakatulong ang sleeping pills, solusyonan ang problema or kumausap po ng ating pong mental health specialist para po tayo ay matulungan. Hindi po nadadaan sa sleeping pills ang problemang puso, problemang pinansyal. Okay, so kailangan po ng iba pang tulong nun. Question number 6 po tayo. 8 hours pa din po ba ang required sa pagtulog? Okay. Dito po ay yung 8 hours po na required na sinasabi sa pagtulog. Ito po ay buhat sa mga pag-aaral decades ago, not about Filipinos. Okay, so even then, kahit hindi ito tungkol sa mga Pilipino, yung mga pag-aaral noon na yon, ang nakikita po nila ay average lang po yung 8 hours. Okay, so may mga tao po na mas maiksi yung kailangan nila na tulog talaga, meron na medyo mas mahaba pa. Okay, so yung 8 hours po, yan ay average. Okay, sa populasyon, pag in-average mo yung lahat ng natural na haba ng tulog ng mga tao, ang average nun ay 8 hours. Pero yun nga po, iba-iba yan kada katawan. Okay, so sa amin po, yung sa pag-aaral namin, nakita namin na sa mga Pinoy, merong mga Pinoy na ang tulog nila 4 hours lang talaga. Meron din na ang tulog nila kailangan nila ng 11 hours. So, hindi nga po 8 hours ang average sa atin lumalabas na sa 7 hours lang. Mas Okay? konti. Pero ito, Professor, ito tanong ko personally, no? Mhm. Ano natin kasi na habang tumatanda, Right. kumukonti ang tulog. Tama po ba Yes. na kapag 4 na oras na lang kailangan mo sa tulog mo, ang tanda mo na?
Yun bang ibig sabihin nun? Yung iba nga po sabi 'pag gano'n ibig sabihin malapit ka na sa ano, Oo, malapit ka na malapit ka kunin ni ng Lord. matulog ng permanente, Oo, oo. eternal sleep. Oo. Okay, yung pong, change na yun na haba ng tulog natin 'no, marami pong ibang, puwedeng maka-contribute dun. Ang sigurado po ako ay yung ating chronotype, nagbabago talaga siya sa, buhay natin. So, nagiging early muna, tapos nagiging late 'pag teenagers, early 20s, tapos umuurong po yun at nagiging earlier habang nagkakaedad tayo. Pero pagdating dun sa haba po ng tulog, actually, hindi po gano'n umiiksi yung tulog kapag nagkakaedad na tayo. Slightly maiksi, but, relative to the younger ages, mas maiksi siya. Pero hindi naman po 4 hours. Baka po 4 hours na lang yung kailangan nila na tulog, for different reasons. Maybe, for example, they are not working anymore. So yung matter of the fatigue, the matter of stimulation coming from the work environment that they had before is not there anymore. So the need to sleep might be different. Okay, it might be different. The key to that is yung consistency. Kung everyday ba, more or less 4 hours lang yung tulog niya, baka yun na yung normal niya. Kung everyday ba yung timing ng tulog niya ay pareho pa rin, at 'pag sinuma 4 hours ang tulog, baka yun na yung normal niya. And I think for older persons, the most important is if we ask them, "Nakapahinga po ba kayo ng mabuti kagabi?" At 'pag sinabi po nila na, "Yes, ang sarap ng tulog ko," then there's nothing to worry about. Okay, thank you very much. Let's go to question number 7. Nakakasama po ba sa pagtulog ang paghilik? Ito marami nito, maraming humihilik, Right. eh. Paghilik ano, so, yung pong paghilik sa atin, snoring, okay, yung pong experience ng paghilik meron po kasi na yung paghilik nila ay, indikasyon na meron silang, some ano, medical concern. Okay, so kabilang po dun yung concern na tinatawag na sleep apnea na ang nangyayari ay natitigil sila sa paghinga na hindi nila namamalayan habang sila'y natutulog. Okay, so hindi po lahat ng paghilik ay disorder of sleep. Meron lang po talaga na baka structurally yung kanilang katawan ay nagva-vibrate habang sila ay nagbe-breathe habang natutulog. Pero ang kung hindi naman po, kung kayo po ay nagdududa at baka nararanasan ninyo yung sa gabi parang natitigil kayo ng tulog or malaking clue yung 'pag sa umaga, paggising niyo hindi rin rested ang pakiramdam ninyo, parang kinulang kayo ng tulog. Ibig sabihin po nun, oras na para din kumonsulta sa isang sleep specialist. So, kailangan nating alamin kung ano ang yung paghilik kumbaga hindi man ito nakakaapekto sa'yo 'pag sinabi na ng katabi mo na, "Ang lakas mo maghilik." Baka may Ayun, problema na rin, oo, kasi nakakasagabal ka na rin sa iba, oo. Tsaka yung sleep apnea po, marami po itong kaakibat na problema rin sa kalusugan. So, hindi po ito dapat pinagwawalang-bahala, okey? So, that's another topic for discussion. Medyo mahaba po ang sleep apnea, eh. oo, masarap Ah. pag-usapan ng hilik Masarap at apnea. pag-usapan ng hilik, eh, oo. Number 8, ayan. Tunay po ba na nakakatulong ng maigi ang makinig sa white noise? Ano po ba ang white noise, Professor? Yung white noise po, ito ay yung nagpo-provide ng sound na siya ay para consistent na sound na ang effect sa atin ay relaxation. Yung iba po ay ang white noise nila is, nature sounds. Yung iba naman po ang papa-relax nila ay certain, type of music without especially the music na without any voices 'no. Okay, so instrumental. Okay, so 'pag mga white noise na generators, therefore meron tayong mga nakikita na mga sa apps or kaya mga devices na nagpo-promote ng white noise. So nakakatulong ba sila ng maigi, para makatulog tayo ng mahimbing? Sa karamihan po ng tao, yes. Okay, karamihan ng tao, yes. Ang effect ay relaxation, sensory relaxation that, starts the cascade to sleep. Okay, so the idea of the regular sound is that your body is
sensitized to powering down. So, meron lang din po na ilan na hindi nila gusto. They would rather have no sound at all. Okay, so ibig sabihin yung pag-suggest ng white noise para makatulog sa pagtulog natin, hindi po siya para sa lahat din. Ayun. So hindi po, kung kayo po ay nakatulog gamit ang white noise, maigi. Kung hindi kayo makatulog na may white noise, magbilang na lang ng tupa. Kung hindi nyo pa rin kaya magbilang ng tupa at nasistress kayo kung saan napupunta yung mga tupang binibilang ninyo, pwede rin namang tahimik lang at intayin ang pagdating ng sleep. Okay, so hindi ko po ma-acknowledge kung sino po yung nagtanong kasi hindi ko maintindihan ang Japanese. Japanese character po kasi yung nakasulat dito sa user niya. So anyway, I think wala na po tayong na nag-a-appear na question dito sa ating pong chat group. Ano po? So sa ating pong lahat, no, marami ay sa inyo po muna, Professor Gaylin, marami pong salamat sa oras na ibinigay niyo po dito sa ating pong afternoon tungkol sa trabaho at sapat na tulog, kung paano ito nakakatulong. Nagkaroon din po ng perspektibo ng tungkol sa difference ng babae at saka ng lalaki in terms of sa pagtulog. Pero sinasabi lang po ni Prof. Gaylin, hindi po siya set in stone. Minsan ang isang tao ay mahaba ang tulog, minsan maikli ang kailangan na tulog, hindi po siya nangangahulugan na matanda ka na kung konti lang ang tulog na kailangan mo. Pero sinasabi rin po niya na kung meron po kayong pagod, kailangan nyo ng tulog. Kung meron kayong sapat na tulog, pwede na uli kayong mapagod. So, bawal pong mapagod kung hindi pa natutulog. At kung kayo naman po ay napagod na, baka oras na para kayo ay matulog. Okay? So, maraming salamat po, Professor Gaylin. Meron po ba kayong panghuling banat, panghuling bigay sa ating mga nakikinig ngayong afternoon? Maraming salamat po, Doc Felix and team, para sa pagkakataon nito na makabilang sa inyong webinar Wednesdays. At ang aking parting shot po ay para sa lipunang patas sa bagong Pilipinas. Isama po natin sa ating mga iniisip yung mag-promote po tayo ng sapat na tulog para sa lahat. Di lang para sa atin, kung hindi para sa pamilya natin at sa mga kasama natin sa trabaho. Mayroon po tayong pwedeng gawin para sa sarili natin at para sa iba para po makatulog tayong lahat ng sapat. Maraming salamat po and more power to you all. Maraming salamat, Professor Gaylin, sa mga nakikinig po sa ating ngayong hapon. Marami pong salamat sa pag-attend sa ating pong Webinar Wednesday. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na edisyon ng Webinar Wednesday, handog ng Bureau of Working Conditions. Maraming salamat. Paalam. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumumbuni sa mga DOLE Regional o Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.